Nang makarating na si Goku sa Earth, matapos bumagsak ang kanyang space pod, pagsilip niya, sinabi niya, sobrang excited na akong makita ang aking lolo, pati na rin ang bahay niya. Hindi na ako makapaghintay na makita siya. Mabilis na lumabas si Goku mula sa kanyang space pod at nakita niyang naglalakad si Lolo Gohan sa gubat, at iyon na ang hudyat niya. Nang siya'y umiyak, narinig siya ni Lolo Gohan at binuhat siya, upang palakihin bilang sariling anak at pinangalanan siyang Goku. Dinala niya si Goku sa kanyang tahanan. Dahil alam ni Goku na siya ang dahilan ng pagkamatay ni Lolo Gohan noon, dahil sa pagiging malaking unggoy niya, nag-ingat siya na hindi tumingin sa buwan at ginawa niya ang lahat, para mabuhay si Lolo Gohan sa timeline na ito. Sinanay ni Goku ang kanyang kapangyarihan, at sa paglipas ng 11 taon, siya'y lumaki na bilang isang 11 taong gulang na binata. Iningatan ni Goku ang kanyang buntot at hindi ito pinutol, dahil sa potensyal nito para sa mga sayan. Dahil gusto niyang siguraduhin na handa siya at may sapat na kakayahan para sa darating na digmaan. Lumipad si Goku patungo sa lugar ni Chi-Chi kung saan nakilala niya siya at ang Ox King. May gusto na nga si Goku kay Chi-Chi, at matapos makita si Chi-Chi, natuwa si Goku at nagpas siyang maging kaibigan siya, at sinabi niya na pakakasalan niya ito paglaki niya. Natuwa si Chi-Chi sa ideyang iyon dahil may gusto rin siya kay Goku. Gusto ni Goku na sundan ang parehong timeline tulad ng dati, sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Chi-Chi, at pagkakaroon ng mga anak tulad ni Goten at Gohan. Bumalik si Goku sa bahay ni Lolo Gohan kung saan nakilala niya si Bulma na naghahanap ng Dragon Balls. Sinabi ni Goku na tutulungan niya si Bulma sa paghahanap ng Dragon Balls, at naging madali ito para kay Goku. Siya pa rin ang Goku mula sa timeline kung saan makikipaglaban siya kay Moro, bagamat mag-iiba na ang katawan niya. Nagkaroon nga ng kaunting gusto si Bulma kay Goku, ngunit sinabi ni Goku na hindi siya ang para sa kanya, at ito ay parating pa lang. Dahil dito, nakilala ni Bulma si Yamcha at sila ay nag-date, at bumalik na si Goku kay Lolo Gohan at nagpas siyang bisitahin ang lugar ni Master Roshi. Gamit ang instant transmission, nagulat si Master Roshi nang makita si Goku at pumayag siyang maging estudyante ito. Nagulat si Master Roshi nang gamitin ni Goku ang Kamehame Wave, na nagtaka kung paano niya ito natutunan, at biglang, dumating si Krillin at naging magkaibigan sila ni Goku. Nagpasya si Goku at ang kanyang kaibigan na lumahok sa pandaigdigang torneo ng martial arts. Sa pagkakataong ito, madali niyang nalampasan ang mga hamon sa torneo. Sinubukan siyang pigilan ni Jackie Chung, ngunit sa isang iglap, tinalo ni Goku si Jackie Chung at nanalo sa torneo. Pagkatapos ay ipinagdiwang niya ito kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan, dito nga ay napansin niya, na napapanatili niya ang parehong timeline tulad ng dati, ngunit ang kaibahan ngayon ay mayroon na siyang lahat ng kailangan niya, upang masiguro na ang timeline na ito ay makakaligtas. Nagdesisyon si Goku na magtungo sa base ng Red Ribbon Army, dahil naisip niyang, panahon na para gawin ang nararapat. Naglakbay siya at sinimulan ang misyon na wasakin ang lahat ng base nito, at doon niya nagawang talunin ang buong hukbo ng Red Ribbon Army. Naging maayos ang takbo ng lahat habang patuloy siyang namumuhay kasama si Lolo Gohan. Pagkatapos, nagpasya si Goku na gumamit ng instant transmission papunta sa mundo ni King Kai, kung saan labis na naguluhan si King Kai nang makita siya. Ipinaliwanag ni Goku na siya ay mula sa nakaraan at napunta sa timeline na ito. Hindi maunawaan ni King Kai ang sinasabi ni Goku, hanggang sa ipakita ni Goku ang kanyang lakas at ang Kaioken. Kumbinsido na si King Kai na totoo ang sinasabi ni Goku, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin, at natakot din siya nang marinig ang tungkol sa pagkawasak ng buong universe, sa timeline ni Goku. Nagpasya si Goku na gamitin ang lugar ni King Kai bilang pagsasanay araw-araw, upang walang makakita sa kanyang tunay na kapangyarihan. Ginamit niya ito bilang paraan upang makatakas at maging malayo sa mga tao. Lumipas ang panahon, at isang araw, mayroong gumamit ng Dragon Ball sa Earth. Gumamit si Goku ng instant transmission papunta sa Dragon Ball, at nakita niyang si King Piccolo ang nag-wish na bumata muli. Nang mabawi ni King Piccolo ang kanyang kabataan, tinalo siya ni Goku sa isang iglap, na nagresulta sa paglabas ng isang itlog sa kanyang bunganga bago ito mamatay. Bumalik si Goku kay Lolo Gohan at ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Wala na siyang dapat pang gawin,
kaya nagpa siya siyang pumasok sa hyperbolic time chamber, kaya ginamit niya ang instant transmission papunta sa palasyo ni Kami. Nagulat si Kami nang makita si Goko, at hindi niya alam kung paano nalaman ni Goko ang lugar na ito. Sa huli, ipinaliwanag ni Goko kay Kami kung sino siya, at kung paano siya nagmula sa ibang timeline, at dumating siya dito upang iligtas ang timeline na ito. Hindi naniwala si Kami kay Goko hanggang sa pinatunayan ito ni King Kai, at sinabi na totoo ang lahat ng sinasabi ni Goko. Labis na nagulat at nasorpresa nga si Kami dito, at nang makapasok si Goko sa hyperbolic time chamber, doon niya sinimulang subukan ang kanyang lakas. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nakita niyang kaluluwa na si Vocado. Tumingin si Vocado kay Goko at sinabi, "Mabuti at dumating ka na, Goko. Dapat tayong mag-usap, pero gusto ko munang makita kung gaano ka nakalakas." "Hahaha, sige, gawin natin ito." At doon, nag-transform si Goko sa kanyang anyo bilang Super Saiyan God. Ang kanyang lakas ay hindi maipaliwanag, at dahil doon, mabilis na lumapit si Goko kay Vocado para atakihin siya, ngunit inilagan ito ni Vocado, at sinuntok si Goko sa mukha. Hindi inaasahan ni Goko ito, at sinabi niya, "Ano ang nangyari? Sige, dagdagan pa natin." Pinataas ni Goko ang kanyang ki habang papalapit siya kay Vocado. Sinubukan siyang suntukin ni Vocado, ngunit agad itong inilagan ni Goko at binigyan siya ng malakas na suntok sa mukha. Nagulat si Vocado at sinabi, "Ano? Paano? Hahaha, nakakapako na ang pagkontrol sa kapangyarihan na ito, at kaya na rin ito ng katawan ko. Nakikita ko, malaki pala ang pagkakaiba kapag may buntot ka, kumpara sa dati mong buhay na wala ka nito. Malaking kalamangan ito. Siguro dapat kang bumisita sa matandang Kai at ipalabas ang iyong potensyal. Sa ganitong paraan, malalampasan mo pa ang kanilang mga antas. Magandang ideya yan. Dati, inalok din niya ako na palabasin ang aking potensyal noong Tournament of Power, pero dahil sa kakulangan sa oras, hindi ko ito nagawa, pero sa tingin ko magagawa ko ito dito. Pero una, hihintayin ko muna na maging matanda ako, saka ko kukunin ang Z-Sword." Nagpatuloy si Goko sa pakikipag-spar kay Vocado. Fast forward, 3 taon na ang lumipas. Si Goko ay ganap ng matanda, at mula doon, nagpa siya siyang lumahok sa isang torneo, at dahil doon makakaharap niya si Piccolo Jr. Matapos makaharap at makalaban si Piccolo Jr., madali lang niyang tinalo si Piccolo Jr., na tila pinakita niya ang pagkakaiba ng kanilang mga lakas, at dahil doon, inalok ni Goko si Piccolo Jr., na sumali sa kanyang panig para magkaroon sila ng sparring match at para mas lalo pang palakasin si Piccolo. Nang marinig ito, labis na naintriga si Piccolo. Pumayag siyang maging kakampi ni Goko at ngayon ay nagkamay na sila at naging magkaibigan. At ngayon, pagdating kay Chi-Chi, panahon na para tuparin ni Goko ang kanyang pangako. Tinanong niya si Chi-Chi kung maaari na siyang pakasalan, at sinabi niyang oo, at ngayon nga, naganap na ang kanilang kasal at si Goko at Chi-Chi ay mag-asawa na. Sa sandaling iyon, lumapit si Vocado kay Goko at sinabi niyang panahon na para sanayin na ni Goko ang kanyang mga kakayahan, at makipaglaban sa isang mandirigma mula sa ibang universe. Pumayag si Goko at dinala siya ni Vocado sa Universe 6, kung saan nakita niya ang isang mandirigma sa isang liblib na planeta na nagngangalang Hit. "Anong ginagawa mo sa mundo ko? Hahaha, kaya pala ako dinala rito ni Vocado para makipaglaban kay Hit. Kamusta ka Hit? Ako si Goko at kilala kita. Ikaw si Hit, ang assassin. Kilala mo pala ang pangalan ko." Hindi na nakakagulat, dahil alam ng buong universe yan dahil ako ay mahusay na assassin. "Kung ganun Hit, nandito ako para makipaglaban sa'yo. Bakit hindi mo ako atakihin at ipakita sa akin ang lakas mo?" Ngunit bago pa matapos ni Goko ang kanyang sasabihin, biglang lumitaw si Hit sa harapan ni Goko, at akmang sasaksakin siya sa tiyan, ngunit naharangan ito ni Goko at sinabing, "Alam ko na yan. Ngayon, gagamitin ko na ang aking kapangyarihan." Nag-transform na si Goko sa kanyang anyo bilang Super Saiyan God. Dahil dito, nagulat si Hit sa kapangyarihan ni Goko, sumugod si Goko at nagbanggaan ang kanilang mga lakas. Nagdesisyon si Hit na gamitin ang kanyang time skip. Nailagan ito ni Goko at sinuntok siya, ngunit nagawa ni Hit na maging dalawa sa isang iglap, at nagawa niyang tamaan si Goko sa delikadong bahagi ng katawan.
Napaluhod si Goku ngunit hindi pa siya tapos. Inipon niya ang lahat ng lakas na mayroon siya at pinatamaan si Hit ng uppercut, na nagpalipad sa kanya ng mataas sa ere, at pinakawalan ni Goku ang Kamehameha Wave at tinamaan si Hit, na nagpabagsak sa kanya sa lupa at nagdulot ng malalang pinsala. Bumalik si Goku sa kanyang normal na anyo at ngumiti sabay sabi, "Kahanga-hanga ka talaga Hit, ngunit ngayon alam ko na ito na muna ang hangganan ko, at kung magpapatuloy ako sa pakikipaglaban ay mamamatay na ako. Muli akong babalik at makikipaglaban sa iyo sa loob ng 5 hanggang 6 na taon mula ngayon. Handa ka ba doon? Kung iyan ang nais mo Goku." At dahil doon, bumalik na si Goku sa planet Earth. Fast forward, 5 taon ang lumipas, mula nang magpakasal si Goku kay Chi-Chi, at gawing sparring partner si Piccolo, habang patuloy silang namumuhay at ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya para maging mas malakas, at nagkaroon na ng anak sina Goku at Chi-Chi at pinangalanan nila itong Gohan, dahil gusto ni Goku na panatilihin ang parehong pangalan tulad ng sa kanyang timeline para sa timeline na ito. Isang araw, habang nagmumuni-muni si Goku kasama si Piccolo, naramdaman niyang may dumating sa planet Earth, at mula doon ay ngumiti siya at sinabi, "Mukhang kapatid ko iyon, pero ngayon gagawin ko ang lahat para maiba ang tadhana." Agad na tumayo si Goku at naghanda na, para makipagkita kay Raditz.